pagtapon pala kay John doon sa isla ng Patmos ay maging maganda pa dahil nasulat po yung pahayag para sa mga churches. At sabi nga ng mga scholar, paano naging mabuti at naging maganda yung pagtapon sa kanya sa Patmos. Maya makikita po natin kung ano yung mga pwede nating matutunan sa pahayag chapter 2, verse 1 to 1. So yun po yung kunting background patungkol kay John, paano niya nasulat yung pahayag chapter 2, verse 1 to 7. So makikita natin yung book yung Epeso, isa siya sa 7 churches. At sa mga pagbinasa mo yung Bible, ito'y vision kay John para isulat sa mga churches ng Epeso at saka sa mga 7 churches. Pero ang tayo lang po ay magpo-focus dito sa Book of Epeso. Ano yung pwede nating matutunan sa Epeso? At dito makikita natin sa mga hindi nakakalam, ito po yung 7 churches. Ito yung mapa. Ito ay matatagpuan yung Epeso sa Turkey. At yung 7 churches ay, ito yung mga yon: Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, at Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Pero kagaya nga sabi ko sa inyo kanina, tayo ay magpo-focus dito sa church ng Epeso. So ano yung pwede nating matutunan sa pahayag chapter 2, verse 1 to 7? Paano natin mapapanatili ang ating pag-ibig sa Panginoon? Kagaya ni John, sa sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan, pinaparanas niya yung kanyang pagsunod na may pagmamahal sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, kamusta yung ating pagsunod sa Panginoon? Tayo po ba ay nananatiling umiibig pa rin sa Panginoon? Doon pa rin po ba tayo nagpo-focus sa ating pagsunod? Kaya ito po yung pwede nating matutunan sa umagang ito. Samahan niyo ako na basahin natin sa pahayag chapter 2, verse 1. Sabi dito, ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ginto. So makikita natin yan, yung 7 bituin ay nangangahulugan po sa mga nagtatanong, baka hindi po natin alam. So yung 7 bituin po ay nangangahulugan siya ng angels of the 7 church. Tapos yung lumalakad naman sa 7 ilawang ginto, yung lampstand, nagungulugan siya ng church. Parang sinasabi doon, nagre-symbolize siya ng pag-ilaw patungkol kay Jesus. Yun po yung kahulugan na yun. At dito, sinasabi niya dyan sa number 1 na pwede nating matutunan. Sabi dyan, paano natin mapapanatili yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig natin sa Diyos. At ito yung pinapaalala sa bawat isa sa atin. Pwede daw pala na tayo ay naglilingkod na wala ng pag-ibig sa Panginoon. So, pwede pala yun, no? Pwede pala na naglilingkod tayo sa Panginoon, pero wala na yung pag-ibig. Makikita natin yan sa pahayag chapter 2, verse 2 to 4. Sabi doon, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa'yo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. So grabe, no? Pwede pala yun na sumusunod ka sa Panginoon, ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo, pero wala na yung pag-ibig. Kaya nga sabi ko, kamusta yung ating pag-ibig sa Diyos? Yung ating mga ginagawa ba ay patuloy na pinapakita natin yung pag-ibig? O baka meron ng mga ginagawa tayo na hindi na nakabase doon sa pag-ibig? Minsan tanongin, no? Paano kaya nangyari ito? Ano naging dahilan ng mga church ng Epeso o mga mananampalataya? Bakit iniwan nila ang dating pag-ibig? Minsan sa ating paglilingkod,
minsan po dumaranas po tayo ng mga ganun eh. Na kung saan sa umpisa, ang init-init natin sa paglilingkod, sumusunod tayo sa Panginoon dahil mahal natin siya. Pero dumarating din sa panahon na out of focus po tayo. Minsan may mga hadlang, may mga distraction, at imbis na yung pag-ibig natin sa Diyos kaya tayo naglilingkod, yung motivation natin, nalilipat na po sa iba. May mga nagtatanong nga po, mayroon nga po akong mga sinerch na may paniniwala po sila na pwede ba yung yung pag-ibig ba ay nawawala? Yung isa, naniniwala siya na ang pag-ibig pwedeng mawala. Yung isa naman, naniniwala siya na ang pag-ibig ay hindi nawawala pero naililipat. At sabi naman nung isa, ang pag-ibig ay hindi nga siya nawawala pero humihina at pwedeng mantamlay. So, dito makikita natin sa Efeso na bakit sinasabi ng Panginoon sa mga mananampalataya sa Efeso na iniwan na ninyo ang dati ninyong pag-ibig nung una. Nung kayo naglilingkod, napakainit ninyo sa Panginoon, pero anong naging dahilan? Bakit? Kaya yan ay paalala sa bawat isa sa atin mga kapatid, na i-search natin ang ating sarili. Kamusta yung ating pag-ibig sa Panginoon? Sabi nga sa Philippians chapter 1 verse 15 to 18, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. So may ibang mga nangangaral ng ganyan, kahit hanggang ngayon may ganyan po yan. Mahilig makipagtalo, mahilig dahil sa pagkainggit, ginagawa nila yung mga bagay na yon. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ipinangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral lang di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin. So, pwede pala yun, no? Mangangaral ka, pero iba yung hangarin mo. So, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko na si Kristo ay naipangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga mangangaral. Dito sa Philippians chapter 1 verse 15 to 18, sinulat to ni Pablo habang siya'y nasa kulungan. Pinaalalahanan niya yung mga mananampalataya na mayroon palang mga lumusunod sa Panginoon na mayroong iba't ibang mga hangarin. At iba-iba yung mga katangian na meron sila. Yung iba na mahilig makipagtalo, dahil sa pagkaingit, mahilig sila makipagtalo. At yung iba naman, nangangaral sila na mayroong iba ang kanilang motibo. At dito, makikita natin yung katangian ni Pablo, no? Na kahit siya ay pinahirapan, na habang ginagawa niya, nasasaktan siya, pero siya pa rin ay nagagalak na rin. Bakit? Kasi sabi niya nga dyan, no? Ikinagagalak ko na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga mangaral. Para sinasabi niya, kung ano man yung mga ginagawa nila, hindi man maganda, basta maibahagi lang si Kristo, ay masaya na ako. Minsan sa panahon ngayon, may mga nagdi-debate, nagtatalo. Pero minsan, inaano ko na lang lagi, para sinasabi niya dyan, na kung sa panahon noon nangyayari, hanggang maging ngayon nangyayari din. Pero ang isa sa pinakamaganda, dapat na ipapangaral natin si Kristo. Si Kristo pa rin ang dapat maitaas at mapapurihan. Para sinasabi niya na kung pag tayo mangangaral, tayo ay sumunod sa Panginoon, dapat ang motibo, ang maitaas si Jesus. Hindi dapat na itataas yung ating sarili. Kaya nga marahil, sabi, yung habang binabasa ko siya, inaaral ko siya, parang nakita doon, may mga nagsasabi na kaya nawala yung kanilang pag-ibig sa Panginoon iniwan dahil nailipat na sa ibang mga bagay. Pwedeng sumusunod ka sa Panginoon dahil sa umpisa ang init-init mo, pero dahil nga may yung iba, marahil, may dahilan, gusto na nilang itaas yung kanilang sarili, at gusto nila na sila na yung napapapurihan,
Siyempre, sino ba ang hindi matutuwa kapag naitataas na maraming mga natutuwa sa'yo, lagi kang na-appreciate. Minsan may mga ganon, yung motibo na lang is para magpagaling ka na lang sa mga tao. Pwede yun. At pwede rin naman, kapag lalo na ngayon, yung iba, may natatanggap sila. So, minsan nakabase na lang doon. So, iba-iba yung mga dahilan. Kaya, at distraction na pwedeng maging dahilan para hindi na tayo patuloy na umiibig sa Panginoon. Pero ganun pa man, tayo ay mahal ng Diyos, pinaalalahanan tayo sa umagang ito na ibalik natin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon nung una. Manatili tayong umiibig sa Panginoon. Amen po ba? Kaya yan po ay paalala sa bawat isa. Matagal man tayong mananampalataya o bago pa, kaya sinasabi niya diyan sa umagang ito, manatili dapat patuloy ang ating pag-ibig sa Diyos. So, yun yung paglilingkod na wala ng pag-ibig sa Panginoon. Kaya sa atin, sa umagang ito, lagi niyong tatandaan, kaya tayo naririto, kaya tayo naglilingkod, dahil yan sa ating Panginoon. At saliksikin natin yung ating pag-ibig. Lord, kamusta na kaya yung pagmamahal ko sa Panginoon? Kamusta na kaya? Gaano na ba kainit? Gaano na ba kamaligamgam o nawawala na ba? So, yun yung paalala sa atin. Kaya nga kanina paalala, 'di ba? Sabi ng Panginoon sa Juan 14:23, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama, at kami pupunta at mananahan sa Kanya. So, talagang gusto ng Diyos na yung ginagawa natin ay dapat may kasamang pag-ibig. Kaya yan ay paalala, manatiling umiibig sa Panginoon. Meron tayong pangalawa, paglilingkod mula sa pag-ibig sa Panginoon. So yung ating paglilingkod, yan ay nakabase din sa pag-ibig na ating nakakamtan sa Panginoon. Kaya minsan nga, naalala ko, kapag nakakaranas kami ng mga problema ng aking asawa sa family, minsan nakakaranas ka ng discouragement, nakakaranas ka ng mga hindi maganda sa iyong paglilingkod. Minsan inaalala ko para na-encourage muli ako pag nagpe-pray. Inaalala ko yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko. At yung pag-ibig ng Diyos dun sa buhay ko, bakit ako naririto para maging kagamit-gamit sa Panginoon. Naalala ko yun. Kaya kapag inaalala ko yung mga bagay na yon, lumalakas po muli ako at nagpapatuloy na maglingkod para sa Panginoon. So parang ganun din po yun sa umagang ito. Kaya sabi diyan, paglilingkod mula sa pag-ibig sa Panginoon. Kaya ka naglilingkod, kaya ka sumusunod sa Panginoon, dahil yan sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. Sabi nga, ang Panginoon ang unang umibig sa atin. Hindi tayo yung una. Kaya sabi dito, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. So yan yung pinapaalala niya na kung paano ka naglingkod nung una, kung paano ka nagmahal sa Diyos nung una, ay dapat daw alalahanin mo yung mga yon at bumalik ka sa dati mong ginagawa nung umpisa. Minsan nga, kahit nga sa company, no, kapag nag-work tayo, ang sipag-sipag natin nung una. Tapos pagdating ng panahon, kapag matagal ka na, at parang petics na lang, okay nang mali, tinatamad ka na. So, ganun din yung sa paglilingkod sa atin. Sa paglilingkod natin, nung umpisa, ang sipag-sipag mo, ayaw mo nalilate ka, ginagawa mo yung best mo sa paglilingkod mo. Pero dumating yung panahon na habang tumatagal ka na sa paglilingkod, pagsunod sa Panginoon, parang nanghihina na, hindi na ganun kainit. Dahil yan sa sobrang tagal mo na. Minsan tinatamad ka ng makinig, kasi alam ko na yan, nabasa ko na yan. May mga part na ganun. Parang nawawala na yung pag-ibig mo sa Panginoon, yung init mo sa Panginoon. Kaya yan ay sinasabi niya, pinapaalalahanan niya ang bawat isa sa atin, na pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kung paano ka sumunod sa Panginoon nung una, nung bago ka nakakilala sa Panginoon, ay dapat ganun pa rin hanggang ngayon. Yun yung sinasabi niya diyan. At kung merong mang hadlang, yun yung
tingnan natin kung merong mga hadlang, sabi niya diyan, kung nagkakasala man tayo, kasi yun talaga yung nagiging dahilan eh. The more na kapag nagkakasala ka sa Diyos, nahihiya ka lumapit sa Panginoon. Parang, yun yung naging hadlang para lumapit sa Panginoon. Kaya sinasabi niya, pagsisihan mo yung mga kasalanan na yon. At hindi lamang pagsisihan. Sabi niya, talikuran ang iyong masasamang gawa. Dahil yan ay pwedeng maging hadlang para hindi mo maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Kasi ang Diyos ay mapagmahal. Naniniwala po ba kayo doon? Ang Diyos ay mahal ka at mahal ang bawat isa sa atin. Pero dahil sa kasalanan na yan, na nagiging hadlang para maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, ay hindi natin tuluyang nararamdaman dahil nga napapalayo tayo dahil sa kasalanan na yun. Kaya kung gusto nating patuloy na maranasan yung pag-ibig ng Panginoon, para tuloy-tuloy tayo sa ating paglilingkod, yan ay pinaalalahanan tayo ng Panginoon na pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. At sabi niya diyan, gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Yun ang sinasabi niya, na sa bawat isa sa atin, kapag tayo ay nadi-discourage, napanghihinaan ng loob sa ating pagsunod sa Panginoon dahil sa mga nararanasan nating problema, alalahanin natin kung paano tayo nag-umpisa. Alam nyo, pag binasa nyo yung kwento na yan, kung paano nagdusa si Juan, sa tingin mo, magiging masaya ka ba na ikaw ay pinapunta o pinarusahan sa isang lugar na kung saan wala kang ginawang masama. Puro kabutihan ang iyong ginawa. Nung siya'y tinapon sa isla, sa Patmos, mapapansin natin, pwede na lang siya magpakamatay dahil sa kanyang mga naranasan. Pero alam mo ba, habang binabasa ko, sabi nga ng mga scholar, habang siya'y walang nakikita, walang nakakasama, inaalala patuloy ni Juan yung mga ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay niya at kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Kaya naisulat niya po yung mga bagay. Kaya nga, naging karapat-dapat siya na magsulat o magdala ng mensahe ng Diyos sa atin at sa church ng Efeso. Kaya yan po ipaalala sa atin mga kapatid, na ibalik natin yung una nating ginagawa. Kung paano natin kamahal yung Panginoon nung umpisa, ay ganun pa rin dapat ang gawin natin. At kung tayo ay parang nawawalan na ng gana, alalahanin natin yung mga dating ginawa ng Panginoon. Kung paano Kanya inibig, kung paano Kanya minahal, kaya nga tayo naririto dahil yan sa biyaya at sa pag-ibig ng ating Diyos. Kapag hindi ka, sabi niya diyan, may babala nga ang Panginoon, kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at alisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. So dito makikita natin na talagang mahal ng Diyos ang church ng Efeso. 'Di ba? Patuloy siyang pinaalalahanan at the same time, binigyan niya rin ng babala na kapag hindi kayo nagsisi, hindi ninyo tinalikuran ang inyong mga masasamang gawa, ay ako mismo ang pupunta diyan at aalisin ko ang kinalalagyan ng iyong ilawan. So, minsan ba nakikita nyo ba yon? Mayroong mga Kristiyano na sinasabi nila sila ay Christian, pero hindi naman nag-iilaw sa kanila si Kristo. Abang binabasa ko nga yan, tayo po'y naniniwala na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Yung iba, ito yung kanilang tinitingnan dahil mali yung kanilang sinasabi nila na pwede pala, no? Yung akala nila yung ilawan yun yung kaligtasan. Pero dito sinabi nga kanina na yung ilawan ay nagre-representa o nagsisimbolize ng kay Kristo. Ikaw yung church dahil ikaw ay lampstand at yung ilaw si Kristo yon, nagliliwanag sa iyo. At kapag hindi ka daw, kapag dito sinasabi diyan, kapag hindi mo pinagsisihan yung mga ginagawa mo, namumuhay ka pa rin sa mga makasalanan, yung talagang hindi mag-iilaw si Kristo sa buhay mo.
O pundido ka, isa kang lampstand na walang ilaw. So, yun yung sinasabi niya diyan. Kaya yan ay paalala sa bawat isa na gusto nyo bang gawin yon ng Panginoon? Na kapag hindi tayo tumalikod, hindi natin pagsisihan yung ating mga kasalanan, minsan kahit anong share natin sa iba, hindi tayo paniniwalaan. Dahil hindi naman nakikita sa atin si Kristo. Hindi tayo nag-iilaw sa ibang tao. Kaya, yun po yung paalala sa atin ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi nagkukulang siya, tayo'y paalalahanan. Sabi nga po, ang pag-ibig ng Diyos ay parang pag-ibig ng magulang sa kanyang mga anak. Na yung magulang ay patuloy niyang pinaalalahanan ng kanyang mga anak kung ano ang dapat gawin. At ganun din yung Diyos sa bawat isa sa atin dahil tayo'y mga anak niya. Patuloy tayong pinaalalahanan kung ano ang dapat nating gawin. At sinasabi niya diyan, yung paglilingkod mula sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya tayo naglilingkod dahil mahal tayo ng Diyos. At gusto nating maranasan yung pag-ibig ng Diyos. At gusto rin nating maipadama at maiparanas natin yung kung paano tayo umiibig sa Diyos. At kung dumarating sa panahon na sumusunod na lang tayo sa Panginoon, dahil lang sa obligasyon, o dahil lang sa ibang motibo, mayroon pong babala ang ating Panginoon. Kaya, alalahanin natin, bumalik muli tayo sa dati nating paglilingkod nung una. Amen po ba? Sabi sa Ephesians 4 verse 14 to 16, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. So, kaya nga may discipleship, patuloy tayo tinuturuan ni pastor para tayo mismo matuto, para hindi na tayo madala ng mga ngaral na iba't ibang klase kung paano magturo. At hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo. So, yun po talaga ang gusto ng Panginoon. Kung paano niya tayo iniibig, ay ganun din po dapat ang gagawin po natin. Na siyang ulo nating lahat, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya ang bawat isa sa atin ay anak ng Panginoon, parte tayo ng katawan ni Kristo. Kung lahat tayo ay sumusunod sa Panginoon, ginagawa natin yung best natin sa Kanya, nang may pag-ibig sa Panginoon, ay ito po yung pwedeng mangyari sa bawat isa sa atin. Kaya pagsikapin natin na patuloy tayong mamuhay sa katotohanan, mag-aral ng Kanyang mga salita para maging matured Christian at hindi na madaling matangay kagaya nung una. So, meron tayong pangatlo. Sabi dito, paglilingkod na tatanggap ng pangako ng Panginoon. So, yun po talaga yung pangako niya na hindi lang tayo sumusunod, merong pangako ang Diyos at yun ay ating tatanggapin. So, sabi niya dyan, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Grabe no, na kapag tayo ay patuloy na maging tapat na sumusunod sa Panginoon, nananatili yung ating pag-ibig sa Diyos, ay darating sa panahon na kapag tayo ay nagtagumpay, sinasabi niya diyan, makakamtan natin yung pangako ng Panginoon. Ano yung pangako ng Panginoon? Yung buhay na walang hanggan. So, yan po yung kanyang pangako, na tayo ay tatanggap. Yan lang yung maganda na habang ikay naglilingkod, para sabi nga daw po nila na kapag naglilingkod ka, doon ka mag-focus sa pangako ng Panginoon para lalo kang ma-encourage na naglilingkod. Kaya nga sabi ko nga doon sa paborito naming kong verse, yung sa Colossians 3:23, ano man ang iyong ginagawa, saan ka man naruroon, gawin mo ng buong puso na ginagawa mo sa Diyos, yung buong puso na yon,
ginagawa mo sa Diyos at hindi sa tao. Kasi talagang minsan kapag gumagawa ka at sa ibang motibo, minsan sa tao para ma-appreciate ka, hindi po talaga lahat pwede kang ma-appreciate. Kaya dapat mag-focus ka sa Panginoon para magsipag ka sa paglilingkod at patuloy na magagawa mo yung nais ng Panginoon. Kaya sabi sa Philippians 3 verse 17 to 19, sabi niya, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. So, ganun talaga, no? Kung ano yung pinakita ni Pablo, ay yun din dapat ang gawin natin. Yung ating mga pastor, ay yung halimbawa nila, ay ganun din na yung gawin natin. Sabi niya, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, at ngayoy luhaang inuulit ko. So, sinasabi sa inyo noon at ngayoy, yan nga, luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Pahamakan ng kahinatnan nila, sapagkat ang dinodiyos nila ay hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Kaya yan ay paalala rin sa bawat isa sa atin. Kamusta yung ating paglilingkod at pagsunod sa Panginoon? Yan ba ay ginagawa natin para sa Panginoon o para sa sarili lamang nating kapakanan? At para lang dito sa mundong ito? Kaya yan ay pakiusap sa atin ni Pablo na tularan natin yung mga ginawa nila. Mga ginawa nilang halimbawa, kanilang pinakita. At ganun din sa ating mga pastor na matapat na sumusunod sa Panginoon. Tularan natin yung mga halimbawa nila. Sabi nga, subalit sa kabilang dako, tayo ay may mamamayan ng langit. So yun po yun. Kaya natin ginagawa yun na kahit minsan hindi tayo pinaniniwalaan ng iba, kala nila parang masyado ka nang makabanal, parang minsan inaasar na tayo, binubuli na tayo. Pero sinasabi niya diyan, huwag kang titingin doon, sumunod ka lang sa Panginoon. Bakit? Kasi tayo ay mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas, sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawaang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. So yun po talaga, gusto niya na tayo ay makasama niya. Kaya tayo ay patuloy niyang pinaalalahanan sa pamamagitan ng kanyang mga salita para tayo ay makakamit ng pangako ng Panginoon. Makamtan natin yung pangako niya at makasama natin siya sa kalangitan. Amen po ba mga kapatid? Meron tayong prinsipyo. Sabi dito, ang susi sa maayos at pangmatagalang paglilingkod ay nasa pagpapanatili ng apoy at alab ng una nating pag-ibig sa Panginoong Hesus. So, yun po talaga, no? Kailangan talaga yung mapanatili natin yung init natin sa pagsunod sa atin sa Panginoon. Ito ang nakakalugod sa Kanya at ito rin ang magbibigay ng epektibong paglilingkod natin. So, yun po yun na lagi natatandaan tayo, obligasyon natin sumunod sa Panginoon na may pag-ibig, pagmamahal, at ang Diyos naman ang siyang magpapalago. At siya naman ang tutulong sa'yo. Kaya panatilihin natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Sa mga kabataan na naririto, yun dapat ang panatilihan sa mga matatanda na matagal na Kristiyano at sa mga bago pa. Yan ay pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Mapanatili natin yung apoy at alab ng pag-ibig natin sa Panginoon. Sabi nga sa John chapter 21 verse 15 to 17, dito sinabi rin ng Panginoon after niya pinagkaila si Jesus, makikita natin dito 3 beses na tinanong si Peter ni Jesus. Sabi niya, Simon, son of John, do you love me more than this? Sabi ni Peter, yes, Lord, you know that I love you. He said to him again, sabi niya diyan, feed my lambs. Tapos tinanong siya ulit. Sabi niya, Simon, son of John, do you love me? Sabi ni Peter, yes, Lord, you know that I love you.
He said to him, "Tend my sheep." Ngunit, hindi lamang yon, inulit na naman siya. Tinanong na naman siya ni Jesus, "Simon, son of John, do you love me?" So, Peter was grieved because he said to him that third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep." Grabe, no? 3 beses siyang tinanong ni Jesus. Pero dito makikita natin, alam nyo ba after nito, ay patuloy na naging tapat na si Peter na sumunod sa Panginoon hanggang kamatayan. Patuloy na siyang naging tapat na maging masunurin sa Panginoon. Grabe, no? Parang minsan tinatanong sa sarili ko, kailangan pa ba na 3 beses kang tanungin ng Panginoon na mahal mo ba ako para sumunod ka? Tatanungin ka ng Panginoon na talagang mahal mo ba ako? Grabe, 3 lang dito eh. Grabe, no? Tatanungin ka, hindi lang, yon. So, meron tayong aplikasyon na para mapanatili natin yung pag-ibig natin sa Diyos, sa ating Panginoon. Meron tayong aplikasyon. Sabi diyan, pwede ba basahin natin yung taas? 1, 2, 3, go. So, yun yung sinasabi niya, no? Ibalik natin ang dating naumpisahan nating pag-ibig. Kung yun po ang dapat natin gawin. At hindi lamang yun, magtapos tayo ng maluwalhati sa Panginoon na hanggang sa makasama natin siya, ay patuloy nating nandun pa rin yung pag-ibig natin. So, ito yung mga bagay na yon na pwede natin gawin. Sabi diyan, ating tanggalin ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos at nagdadala sa atin sa kasalanan. So, yun po talaga na dapat tanggalin natin yung mga bagay na yun. Minsan, akala natin okay lang na gawin yun, pero yun pala, nagiging dahilan na yun para nawawala na yung init natin sa ating pag-ibig sa Panginoon. Doon na napopokus. Sabi nga, yung pag-ibig ay hindi nawawala, pero pwedeng mailipat. Yung pag-ibig mo sa Diyos, nung una, pero dahil nga mayroon ka ng ibang priority na ginagawa at hindi na ang Panginoon, na ililipat. At yun na yung ginagawa mo madalas. At hindi na yung nakapokus yung pag-ibig mo sa Diyos. Kaya dapat kung ano man yung mga naging hadlang o nagpapalayo sa atin, sabi niya diyan, dapat daw nating tanggalin yung mga bagay na yun. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, tignan ninyo mga kapatid, tignan natin, ano ba yung mga nagiging hadlang para hindi manatili yung ating pag-ibig sa Panginoon? Ano yung mga nagiging kaagaw ng Panginoon sa atin? Number 2, ating alalahanin ang mga pangako na gantimpala ng Diyos upang patuloy tayo na makapaglingkod ng tuloy-tuloy. So, yun yung sinasabi niya diyan na alalahanin mo. Kapag ikay nakakaranas ng problema, pagsubok, minsan nadi-discourage ka na sa iyong pagsunod, alalahanin mo yung pangako ng Panginoon para lalo kang magpatuloy na, Lord, ginagawa ko to para sa'yo. At gusto kong makamtan yung pangako na gusto mong ibigay sa akin. At kahit nahihirapan ako, magpapatuloy ako, Panginoon. Amen po ba? Minsan nga, kahit yung pag-church natin, yung iba malayo pa. So, pero nagtsatsaga po tayo. Dahil yan ay para sa Panginoon at gusto nating makamtan yung kanyang mga pangako. Number 3, ating labanan ang mga kahinaan natin para hindi tuluyang sumuko at huwag mapagod sa paggawa ng tama o sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Minsan, hindi naman natin kahinaan yung ibang bagay, ibang tao, kundi kahinaan natin minsan yung sarili natin. Minsan, dahil sa kahinaan na yon, yun yung nagiging hadlang. Minsan, mahiyain tayo, minsan, matakutin tayo, minsan, mahilig tayo mag-isip ng mga negative na bagay, kaya hindi natin nagagawa yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya sinasabi niya dyan, yung mga negatibo na yan, dapat itaas natin sa Diyos yan. Yung mga discouragement, mahilig tayo, yung nadi-discourage tayo, itaas natin sa Panginoon. Kailangan nating labanan na kahit nga, minsan, kahit nga yung pagpipreach, nakakakaba, minsan,
kailangan mo pang mag-aral talaga ng ilang araw para mag-aral. Tapos pagka magpipreach ka na, mag-share ka ng gospel, nandun yung kaba. Pero kailangan mong labanan at kailangan mong itaas sa Panginoon. Dahil sa Diyos mo naman yung ginagawa at hayaan mong ang Diyos ang tumulong sa iyo. So, yun po yun. Kung ano man yung mga kahinaan ng bawat isa sa atin na pwedeng maging hadlang para makasunod sa Panginoon at mapanatili yung pag-ibig natin sa Diyos, ay kailangan nating labanan yun, mga kapatid. Amen po ba? So, number 4, magpabago tayo sa Diyos araw-araw. So, aminado tayo na hindi naman natin kayang baguhin yung ating sarili. Meron ba dito na kaya niyang baguhin yung sarili niya? Ni isa sa atin, walang may kaya nun. Pero kaya ng Diyos pag tayo nagpatulong. Kailangan natin ng Panginoon. Kaya nga, yun yung proper rest with the Lord, yun yung ginagawa natin, quiet time, devotion, prayer, napakamahalaga yun. Dahil kapag tayo ay nagpe-pray, nagde-devotion, nagka-quiet time, napapakinggan natin yung mga salita ng Diyos, na i-correct tayo. At kapag na i-correct tayo, nalalaman natin kung ano yung dapat nating gawin. So kapag nalalaman natin kung ano yung dapat nating gawin, tiyak na babago talaga tayo kung ating i-apply sa ating buhay. So yun yung pinakamahalaga doon. Kaya nga, yan ay paalala sa atin, mga kapatid, na dapat tayo ay patuloy na merong communication sa Panginoon para patuloy yung ating pag-ibig. Minsan nga sa mag-asawa, no, kapag hindi na kayo laging nag-uusap, hindi maayos yung inyong komunikasyon. Minsan pati yung pag-ibig tumatamlay. Minsan madalas yung away. Pero kung maayos yung inyong communication, mas lalong na didip yung pagmamahal sa isa't isa dahil maayos yung communication. Ganon din sa Diyos. Kapag maayos yung ating communication sa Panginoon at patuloy natin siya nakakausap sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay patuloy na lumalalim yung ating pag-ibig sa Diyos. At patuloy natin siya nakikilala kung gaano siya kabuti at kamapagmahal sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya tayo, sa umagang ito, yun yung paalala sa atin ng Panginoon. Dahil sabi niya diyan, manatiling umiibig sa Panginoon. Panatilihin natin yung pag-ibig sa Panginoon. Meron tayong conclusion, sabi niya dito, tunay nga na maaring mawala ang ating pag-ibig sa Diyos. Subalit dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, patuloy niya tayong pinaalalahanan na bumalik sa ating naumpisahang pag-ibig. At maaring ang ating paglilingkod ngayon ay, ito yung number 1, paglilingkod na wala ng pag-ibig sa Panginoon. So, sana kung dumarating sa punto na gano'n, wala na yung pag-ibig, sabi ng Panginoon, balikan natin yung mga naumpisahan natin na pag-ibig natin sa Diyos. Number 2, paglilingkod mula sa pag-ibig sa Panginoon. Number 3, paglilingkod na tatanggap ng pangako ng Panginoon. So, pwede ba natin palakpakan ng Diyos sa kanyang mga salita? So, tayo po'y pansamantalang manalangin bilang pagtatapos. Ama naming Diyos na dakila, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, dahil patuloy kang mabuti sa bawat isa sa amin at patuloy mong ipinapadama ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, sa umagang ito, kung kami man ay humihina, kung kami may nadi-discourage, kung nagiging iba man na yung aming motibo kung bakit kami sumusunod sa iyo, Lord, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo kami na maging kalugod-lugod sa iyong harapan at patuloy na maging maalab yung aming pag-ibig sa iyo. At Lord, samahan niyo kami patuloy, tulungan niyo kami na mabago araw-araw. Nang sa ganon ay maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan. Lord, sa tuwing kami naglilingkod sa iyo, i-search niyo po yung aming sarili, Panginoon. Kung ito'y wala ng pag-ibig, Lord, tulungan mo kami na muling mag-alab yung aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon, patuloy naming maranasan ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat din po sa buhay ni John, sa buhay ng mga apostol na siyang ginamit ninyo para maibahagi sa amin ang iyong mga salita. Salamat din sa aming mga leader sa panambahang ito.
na siyang nagpapagal, na sumusunod po sa inyo. At Lord, tulungan mo rin kami na maging masunurin din po sa inyo, Panginoon. Na hindi lamang kami susunod, kundi lalong maiparanas namin at maipadama din namin yung aming pag-ibig po sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Salamat sa oras na ito. Salamat sa patuloy na pagpapagal. Kaya sumainyo nawa patuloy ang pag-ibig ng Diyos Ama. Patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu. Patuloy na paggawad ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng